Dahil alam nilang nakulong sila, sumugod si Alec sa kawan ng mga halimaw upang lumaban. Sinimulan din ni Olivia na bunutin ang kanyang espada upang sundan siya, ngunit pinigilan siya ni Kreisha. Matapos pagalingin si Olivia, ipinaliwanag niya na gagawa siya ng isang magic circle na pang-teleportasyon upang makatakas dahil hindi matatalo ni Alec ang lahat ng halimaw ng mag-isa. Ang kanyang pag-aalaga ay nagdulot ng ngiti sa mukha ni Olivia at tumalon siya upang makipaglaban kasama si Alec. Habang pareho nilang pinipigilan ang mga halimaw, ginamit ni Kreisha ang kanyang spell na pang-teleportasyon. Habang nagpapatuloy ang laban, sinubukan ng isang halimaw na Cyclops na tamaan si Alec. Madali niyang naiwasan ang atake bago umatake sa likod ng halimaw. Gayunpaman, madali itong naiwasan at inatake muli si Alec. Nang mapa-atres siya ng mga halimaw sa isang sulok, bigla, hiniwa ni Olivia ang kanilang mga ulo. Nagulat si Alec dahil hindi niya man lang nakitang binunot niya ang kanyang espada, at sinabi niya sa kanya na wala pa siyang gaanong karanasan sa paghawak ng mas matitinding halimaw. Di nagtagal, nakumpleto ni Kreisha ang kanyang bilog at tinawag si Alec. Ngunit bigla, nawala ang kanyang mahiwagang formation. Nang mapagtanto ni Alec na maaaring mayroong isang magic eater sa dungeon, mas marami sa kanila ang pumasok sa silid. Nakaharap sa mga halimaw, sabay na tumayo sina Olivia at Alec bago siya sumugod at nakapatay ng isang halimaw nang walang kahirap-hirap, pinapanood ang paghihiwa-hiwa niya sa buong grupo. Napansin ni Alec na ang espada ni Olivia ay tahimik at nakamamatay, hindi tulad ng matapang at marangyang estilo ng pakikipaglaban ni Ernest. Determinadong hindi magmukhang mababa, sumulong siya at pinatay mismo ang ilang halimaw. Pinuri ni Olivia ang lakas at espada ni Alec, ngunit sinabi niya rito na ang kanyang pamamaraan ay masyadong hindi pino. Habang pinayuhan ni Olivia si Alec na itigil ang pag-asa sa brutal na lakas lamang at hayaan itong gumalaw kasabay ng natural na daloy ng kanyang katawan, hinanap ni Kreisha ang mahiwagang halimaw ng dungeon. Sa malapit, alam ni na Olivia at Alec na walang katapusan ang mga halimaw, kaya tinanong ni Olivia si Kreisha kung mahahanap niya ang Magic Eater. Sinabi sa kanya ni Kreisha na ang halimaw ay malapit lang, ngunit napapaligiran ito ng isang malaking pulutong. Sa kabila ng panganib, dumiretso si Olivia sa kawan ng mga halimaw at sinimulang tadteren sila upang protektahan siya mula sa iba pa sa kanila. Sinubukan ni Alec na ilihis ang atensyon ng iba pang mga halimaw sa silid. Habang tumatakbo siya, isang lumilipad na halimaw ang umatake sa kanya mula sa itaas, ngunit hinaranggan ito ni Alec bago ito pinabalik. Gayunpaman, paulit-ulit siyang inaatake ng mapilit na halimaw, kaya't itinulak niya ito diretso sa isang malaking Cyclops. Bagamat madaling napatay ng ibon ang Cyclops, nanatili itong nakatuon kay Alec. Samantala, palapit ng palapit si Olivia sa halimaw na Magic Eater bago ito tuluyang talunin at basagin ang artifact nito. Pagkatapos ay inalerto ni Olivia si Kreisha sa pagkatalo ng halimaw, kaya nag-charge siya ng isa pang teleportation circle. Nang matapos siya, tinawag niya muli si Alec, kaya nag-charge ito ng isang maximum power thunderbolt na nagprito sa lahat ng halimaw na gumugulo sa kanya. Matapos talunin ang mga halimaw, bumalik si Alec kay Kreisha habang hinihintay niya si Olivia na sumama sa kanila. Sa wakas, nalagpasan ni Olivia ang walang katapusang kawan ng halimaw at hinawakan ang kamay ni Alec. Kaya, ini-teleport sila lahat ni Kreisha palayo sa mapanganib na bahay ng halimaw. Nang wala na sila sa panganib, tinanong ni Olivia si Alec kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mga kakayahan sa mahika. Ipinaalala niya rito na nabanggit na niya ito, ngunit sinabi ni Olivia sa kanya na walang salamangkero ang basta na lang susugod sa isang kawan ng halimaw na may dalang espada. Bagamat nahihiya siya sa pagsermon dito na parang isang senior, nagpasalamat siya kay Alec sa pagtulong sa kanya na makatakas sa nakamamatay na silid. Sinabi niya rito na isa sa alang-alang pa rin niya ang payo nito bago tanungin si Kreisha kung natutuwa ba ito na nakaligtas din sila. Sinabi niya rito na masyadong binabalewala nito ang sitwasyon, ipinaalala rito na hindi pa rin naghihilom ang mga sugat ni Olivia. Binalaan siya ni Kreisha na kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban ng ganito, muling mabubuksan ang kanyang mga lumang sugat. Pagkatapos ay inulit niya ang masasakit na salita ni Olivia tungkol sa traidor na nanakit sa kanya at tinanong siya kung sino ito. Ipinaliwanag ni Olivia na ang kanyang ina ay isang adventurer na namatay noong kanyang kabataan, kaya naiwan siyang mag-isa. Sa mahirap na panahong ito, isang mabait na lalaki na nagngangalang Melia ang nag-comfort sa kanya at inampun siya bilang kanyang anak. Pagkatapos, sinanay ni Melia si Olivia bilang isang eskrimador at itinuro sa kanya ang lahat ng mga nakatagong teknik nito. Bagamat nalulungkot pa rin si Olivia sa pagkawala ng kanyang ina, mayroon siyang mga alaala at karanasan upang i-comfort siya.
Sa kanyang pagsasanay, sinimulan ni Olivia na hangaan ang kanyang master dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang kasanayan at mga turo. Pagkalipas ng mga taon, nang lumaki si Olivia bilang isang makapangyarihang eskrimador, tinanong niya si Melia kung naging malakas na ba siya. Tumango siya, sinasabing ang kanyang paglaki ay lumampas sa kanyang pinakamataas na inaasahan bago binunot ang kanyang dagwang espada. Masyadong nagulat si Olivia sa sandaling iyon para mag-react, kaya iniwan siya ni Melia na may malaking sugat sa likod habang siya ay duguan sa sahig ng dungeon. Sinabi niya sa kanya na siya nga ang parehong taong pumatay sa kanyang ina. Sa balitang ito, iniwan ni Melia si Olivia upang mamatay ng mag-isa, at pakiramdam niya ay nawala sa kanya ang lahat. Sa kasalukuyan, pakiramdam ni Olivia ay ganap na pinagtaksilan dahil nilinlang siya ni Melia na hangaan siya kahit na kinuha nito ang lahat sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya at ipinakita kina Alec at Kresia ang malaking peklat sa kanyang likod. Iniisip niya na sa pamamagitan ng espadang iyon, hindi lang ang tiwala ni Melia ang nawala, kundi pati na rin ang lahat ng magagandang alaala na nabuo niya kasama ito. Ngayon, iniisip niya na wala na talaga siyang ibang nararamdaman maliban sa peklat sa kanyang likod. Nang makita siyang labis na nalulungkot, isinuot ni Alec ang kanyang jacket sa kanyang likod upang takpan ito at sinabi sa kanya na ganoon din ang nararamdaman niya noon. Sinabi sa kanya ni Alec na kahit na pakiramdam niya ay nawala na ang lahat sa kanya, ipinaalala sa kanya ng kanyang mga kaibigan na hindi iyon ang nangyari. Nang marinig ito, sinabi ni Olivia na hindi niya kailangan ng mga kaibigan. Ngunit sinabi sa kanya ni Alec na sinusubukan din ni Laird na maghiganti kay Melia para sa kanya. Nang tuluyang tumahimik si Olivia, nilapitan siya ni Kresia at sinabing napansin niya ang maraming iba pang mga pasa sa kanyang katawan habang ginagamot siya. Bagamat hindi mapagaling ni Kresia ang kanyang mga lumang sugat, sinabi niya kay Olivia na lagi siyang handang tumulong sa kanya kung sakaling masaktan siya sa hinaharap. Sa pag-iisip sa kanyang mga sinabi, naikuyom ni Olivia ang kanyang kamao. Alam niyang pareho rin sina Laird at Marbel na sinusubukan siyang tulungan. Sa kasamaang palad, iniisip ni Olivia na minamaliit ni Laird at Marbel kung gaano kalakas si Melia. Iniisip niya na wala silang paraan para makaganti sa kanya. Kaya, sinabi ni Alec sa kanya na siya at si Kresia ang lalaban sa kanya sa halip na sina Laird at Marbel. Dahil sa labis na suporta ng mga ito, nagsimula siyang umiyak, kaya't hinalikan niya ang kanyang noo upang pakalmayan siya habang tumigil sa pag-iyak si Olivia. Sa ibang bahagi ng dungeon, nagreklamo si Ornest tungkol sa lahat ng mga bitag na kanyang kinakaharap. Bagamat itinuro ni Yora na karamihan sa mga bitag ay na-activate dahil sa sariling mga aksyon ni Ornest, sa palagay niya ay kailangan pa rin nilang mag-ingat dahil may nakatalo na sa level boss. Habang nag-aalala siya para kina Alec at Kresia, inisip ni Ornest na malamang ay nasa huling palapag na si Melia ngayon. Ipinaliwanag niya na malamang na hindi aatakihin ni Melia sina Alec at Kresia, at kumalma si Yora. Pagkatapos, ginulat siya ni Ornest sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang sombrero at sinabihan siyang manahimik. Malapit, habang ang mga miyembro ng Shadow Guild ay naglalakad sa dungeon, kinain ng kanilang pinuno ang isang dungeon core. Di nagtagal, hinarap sila ni Yora at Ornest, inaakalang sila ang umatake kay Olivia. Nang makita silang dalawa, napagtanto ng pinuno na maaaring maging mahalagang target sila at sinabihan ang kanyang koponan na umatake. Gayunpaman, lahat sila ay napahiya makalipas ang 2 segundo matapos silang talunin ni Ornest at Italy. Tinanong niya ang pinuno kung ano ang mga layunin ng Shadow Guild, ngunit tumanggi itong magsalita, kaya nilagyan ni Yora ng kadena na may lason ang kanyang leeg. Pinilit ng malalakas na kadena ang lalaki na magsalita, at inamin niya na hinahabol niya ang core ng dungeon mula sa huling palapag. Pagkatapos ay tinanong siya ni Yora kung kilala niya si Melia at tumango ang lalaki, sinasabing ang kanyang lakas ay nasa ibang antas. Dahil alam niyang hindi naman talaga banta ang mga lalaki ng Shadow Guild, sinabihan ni Ornest si Yora na dapat silang sumulong at makipag-ugnayan muli kay Alec. Habang plano nilang dalawa na umalis sa dungeon, sinabihan ng lalaki si Ornest na hindi lang niya kinain ang dungeon core para sa palabas. Habang nalilito si Ornest, nakaramdam si Yora ng kakaibang tunog na nagmumula sa dungeon, ngunit hindi niya mahanap ang pinagmulan. Sinabihan niya itong tumahimik, ngunit biglang nagsimulang manginig ang buong silid sa kanilang paligid. Sa lupa, sinabi ng lalaki kay Ornest na ang core ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang kontrolin ang dungeon. Bigla, isang pagyanig ang dumaloy sa lupa na tumama kay Yora, na nagbukas ng isang malaking bangin sa lupa. Habang ang iba pang mga miyembro ng Shadow Guild ay nahulog sa bangin, nahuli ng kanilang pinuno si Yora at dinala siya palayo. Pakiramdam niya ay mapalad na magkaroon ng isang espesyal na target.
Tumakbo ang pinuno sa huling palapag at sinabihan si Ornest na harapin siya sa pinakamalalim na kailaliman ng dungeon. Samantala, nagulat si Olivia nang malaman na si Alec ay dating salamangkero sa korte ng Imperyo ng Galana. Ipinaliwanag niya na kahit na siya ang salamangkero sa korte, natutunan niya ang lahat ng mahika na alam niya noong bata pa siya dahil namatay ang dalawang magulang ni Alec sa murang edad, wala siyang gaanong magagawa maliban sa pagsasanay. Dahil iniisip ni Olivia na mas angkop si Alec sa pakikipagsapalaran kaysa sa pagiging isang salamangkero sa korte, tumigil si Cracia sa paglalakad. Ipinaliwanag niya na nang pumasok sila sa dungeon, nakipagkasundo si Yore sa kanya na magkita sa lugar na ito kung sakaling magkahiwalay sila. Dahil wala siya sa lugar, naisip ni Cracia na si Yore ay maaaring nasa isang problema. Bigla nilang napansin ang napakalaking bangin malapit sa silid at nagtaka kung ano ang nangyari. Nang may makita sa bangin, tumalon si Olivia at hinawakan ang sombrero ni Yore, na agad na nakilala ni Alec. Samantala, nagising si Yore kasama ang isang Shadow Guild at tinanong sila kung bakit hindi nila siya pinatay. Sinabi sa kanya ni Gloria na dapat itong isang sekreto at kinutya siya dahil sa pagtatanong na parang siya ang may kontrol. Sa malapit, sinabihan ni Melia si Gloria na tumigil sa pangungulit, ngunit sinabi niyang nagbibiro lang siya. Nang sandaling iyon, tumalon si Ornest sa silid at binasag ang Core Eater, at tumayo si Gloria upang labanan ito. Habang nilalabanan niya si Ornest, sinabihan ni Gloria ang kanyang kaibigan na umalis na. Nagulat na natagpuan siya ni Ornest na pagtanto ng Core Eater na dahil ito sa mga pulse arrows na suot nilang dalawa. Habang hinuhubad niya ang pulse arrows ni Yore, tinanong siya ni Ornest kung bakit siya nasasabik na mahuli ito. Tumanggi ang Core Eater na sumagot. Pinatumba niya si Yore at binuhat ito. Binalaan ni Ornest ang mabangis na lalaki na pupunitin niya ito kung hahawakan niya ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya ito pinansin at tumakbo palayo kasama si Melia. Samantala, pinigilan ni Gloria si Ornest sa paghabol sa kanila at sinabihan siyang masyadong malakas siya para madaling matalo. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Ornest na ang malakas na espada ni Gloria ay hindi isang tunay na artifact. Dahil sa kumpiyansa sa kanyang sibat, madali niyang nabasag ang espada ni Gloria at tumagos sa kanyang tiyan. Nang bumagsak sa lupa ang malubhang na sugatan na lalaki, lumingon si Ornest upang habulin si Melia. Gayunpaman, biglang sumigaw si Gloria na parang baliw. Habang umiiyak dahil sa pagkawala ng napakaraming dugo, sinabi niya kay Ornest na si Melia ay isang malupit na tao dahil itinulak siya sa isang mapanganib na misyon. Habang nangangako si Gloria na papatayin ang lahat, lumingon si Ornest upang tapusin siya. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa ere at tinawag ang kapangyarihan ng isang demonyo, na sumisipsip sa kanyang dugo at nagpagaling sa kanyang sugat. Pagkatapos, muling nag-regenerate ang espada ni Gloria gamit ang bagong kapangyarihan. At may mapanganib na kislap sa kanyang mga mata, magalang niyang binalaan si Ornest na malapit na niyang wakasan ang kanyang buhay. Diyan nagtatapos ang episode 8. Salamat sa panunood.